Praise God. Sayang nga po wala po si Ate Ruchi at saka si Pastor JP. Tawagin sana natin sila kasi nga meron silang dapat lakarin na kailangan lang umalis kaagad. No? But andyan po yung kanyang asawa, si Angelo. Ayan, si Angelo. Praise God. Lapit. Pag-pray natin sila. Alam po ninyo, ito po isang napakagandang bagay. Just imagine kung wala ho sila Pastor JP. Ngayon si Pastor JP po, ang kaibigan nila Pepper. At dahil po siya intentionally pong inabot para ho sila ay madala sa Panginoon Diyos. Isipin niyo pati ho yung pagbuhay mag-asawa nila na pag-ingatan ng Panginoon Diyos. Kasi kung narinig niyo po sana kanina, sabi niya, she gave up so many dreams. Alam niyo po, pag ang babae, achiever, malaking problema sa bahay yan. And, kung hindi ho sa biyaya ng Diyos, palagay ko, hindi ho maaayos yung kalaring sigurong ugnayan bilang mag-asawa. Tama? Kaya praise God, sila pong pareho ay masipag na kinakasangkapan ng Diyos. May mga couples, tinutulungan nila. Meron kayo lagi nung before I do, di ba? Ayan, sila po yan. So, tayo po lang ay tumayo, pag-pray ho natin sila. At kaya ini-encourage po namin kayong lahat. Talagang, i-consider po natin yung iset natin yung priorities natin ng tama. Kung feeling nyo you're too busy for a D group, palagay ko, it is really just a matter of priority, hindi ho yung busyness. Kasi pare-pareho lang binigay ng Diyos sa ating oras 24/7. Meron ba ditong 25? Or kaya 23 lang? Di ba? Wala, no? Lahat pantay-pantay. So it's just a matter of priority. At hindi lang yon. Alam nyo, minsan, kaya iba ayaw nag-D group kasi iniisip lang nila, sarili nila. Naku, huwag kayo magagalit Kasi you are meant to minister to other people. Kasi yun ang sabi ng Diyos. Let us encourage one another. And ito maganda, in return, ikaw ang lalong mai-encourage. Di ba? Kaya you pray about this seriously. Okay? Let's pray for them, you pray for yourself, and let's pray for this ministry. Father God, maraming salamat sa inyo sa buhay po ni Angelo at ni Pepper. Father God, thank you for how you have, Lord, work in their lives. At salamat po na sila po ay isang buhay na patotoo, na kayo nga ang Diyos na nagbabago. Aming Ama, marahil marami pong mga bagay o mga dilim na pinagdaanan ng kanilang mga buhay, hindi lang nila masalaysay ng lahat. Ngunit, alam namin, Panginoon, anuman dilim yun, kayo po ang nagbago sa kanila. At yun ang nagbibigay ng pag-asa sa marami sa amin, Panginoon Diyos, na wala pong imposible sa inyo. Panginoon, maraming salamat po, maging sa buhay ni Pastor JP at maging sa buhay ni Sister Ruchi, aming Ama. Salamat, Panginoon, na kinasangkapan mo sila para, Panginoon, mapag-ingatan ang lakad po nila Angelo at ni Pepper sa kanilang buhay bilang mananampalataya. Gayun din, Panginoon Diyos, hinihingi po namin na bawat isa sa amin, maging, Panginoon Diyos, maging intentional, aming Ama, na makabahagi sa mas maliit na grupo upang lalo po namin kayong makilala, upang lalo kaming lumago sa aming ugnayan sa inyo. Kaya't Panginoon, hinihingi po namin, aming Ama, na tulungan niyo po, nabigyan niyo po kami ng totoong, Panginoon, kaunawaan kung bakit napakahalaga ang, Panginoon, ang ugnayan sa kapatiran, aming Ama, ang ugnayan sa mas maliit na grupo, liban, Panginoon Diyos, sa grupo na malaking tulad nito, aming Ama. Gayun, Panginoon, hinihingi po namin na kayo po ang mag-ingat sa bawat isa. Ingatan niyo po sila, Angelo at Pepper, aming Ama. Tulungan niyo sila na ang gawain ng espiritu ng kadiliman na hindi pong magwagi laban sa kanila. Kaya't kayo din, Panginoon Diyos, ang hinihingi namin para sa buong iglesyang ito. May you protect each and every one of us. May you protect every family we represent, O God. And I pray, Lord Jesus, to allow this church to be a blessing to our country, a blessing to the nations, O Lord. At Panginoon Diyos, maraming salamat po na kayo po ang mag-iingat sa iglesyang ito dahil kayo ang ulo ng iglesyang ito, aming Ama. And we thank you, nasabi niyo sa inyong salita that even the gates of hell shall not prevail against your church. Father God, pinupuri namin kayo at
inidalangin na rin namin, Panginoon, ingatan niyo po ang aming senior pastor, si Pastor Peter, kasama ng kanyang pamilya na nasa Amerika sa ngayon. Hiningi po namin, Panginoon Diyos, na kayo po ang magministeryo sa kanila, kayo po ang kumasangkapan sa kanila, kung ano man ang plano ninyo, Panginoon Diyos, sa kanilang pamamalagi doon, hiningi ko po na ito po'y maging mabunga sa ngalan ni Kristo Jesus. At dalangin namin, Panginoon Diyos, na bawat isa sa amin, na sa aming pagdiriwang ng yung unang pagdating, dalangin namin na tunay ito po'y maging makabuluhan, ito po'y maging karangalan sa iyong pangalan. Kasamahan niyo kami sa aming pag-aaral ngayong hapon, maging malayang banal mong spirito na isagawa ang kalooban ninyo. Sa ngalan ni Kristo Jesus, ito pang aming dalangin. Amen. 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 Praise God. God bless you. Thank you so much. Praise God. Ngayong pong hapon, alam niyo po, ito po yung ating pong parang Christmas gathering. Kasi hindi tayo magkakaroon ng service during Christmas celebration. But ganun pa man, yung Pasko po ay hindi lang naman po ito isang araw na selebrasyon. Ito po ay iselebrasyon ng tuloy-tuloy sapagkat ito po ay patungkol sa higit pa sa mga alam ng marami. Na, just to remind all of us, alam niyo po, marami sa atin, pagdating ng Disyembre, sobrang abala. Abalang-abala. And I believe most of you, pagod, no? Minsan, nakikita ko pa nga iba sa inyo, talagang sa sobrang pagod. Pag-upo, hilata na kaagad at malapit ng matulog. Pero alam nyo, hindi ko kayo masisisi kasi sobrang nakakapagod ang Disyembre. Bakit? Kasi ang dami nating inahanda. In fact, yung iba sa inyo, luto ng luto, preparing for parties in the office, parties in school, parties all over the place. Party ng mga lumang barkada, party ng mga dating kaklase. Ang daming party hanggang sa parang party-party na yung katawan mo na hindi mo alam saan mo ilalagay. Namansin nyo? Kasi hindi lang yun. Sobrang busy yung iba sa atin. Ang daming pinaplano, they do plannings for their business, they do planning for their works, they were rushing for their deadlines, ang dami lang hinahabol. Nakakapagod. Maikli na nga yung oras, dagdag pa. Yung mabigat na daloy, mabigat na trapiko. Di ba? Parang gumabiyahe ka, parang inaabot ng ilang oras, ang lapit-lapit lang. Parang sobrang nakakapagod. Pero alam niyo po, hindi dapat ganyan ang Pasko eh. Hindi dapat ganyan. Kung alam lang natin, ito pang dagdag na kapaguran. Marami sa inyo, abalang-abalang bumili ng mga regalo, tama? At itong pinakanakakatuwang bahagi. Nung nagdatingan na yung mga riregaluhan mo, biglang may dumating na hindi mo nabilan. Sabi niya, patay, wala siya. Dagdag pagod na naman yun ang kaiisip. Tama, mali? Hello? Tingnan mo yung katabi mo, pagod na pagod. Kawawa talaga. Kawawa. Kaya ako hindi ko na inisip yung regalo na yan. Hinahayaan ko na lang silang mag-isip. Joke lang. Nagbibiro lang po ako. Pero what I'm trying to say is this. You see, if you just only know what Christian really means, exciting po ito. Alam niyo nga, meron po isang babae. Alam niyo, namili siya, namili. Dami-dami niyang dala. Nandun siya sa department store. Naku, asar na. Tapos tagal-tagal. Pagbukas, punong-puno pa. Naku, sabi niya, pwede pang isa. Naku, siyempre, yung tao. Singit pa rin. Sige. Pag singit na ganyan, nagsara yung pinto, talagang dikit-dikit na yung mga mukha. Nag-aamuyan na silang sama. Siyempre, pawis eh. Ligsawi ba naman, Sino man naman itong nag-ebento ng Pasko na ito? Dapat yan, barilin. Sa sobrang galit, barilin yan. Tapos sabi naman ng mga kasama sa loob ng elevator, oo nga naman. Ganyan, At just bigla may sumigaw, huwag ka na mag-alala, pinako na siya sa krus. Alam niyo, nagtawanan sila. Ang kaya lang, hindi lang nila naintindihan kung gaano kahalaga yung sinasabi nila. Naintindihan niyo po? Tapos mayroong pang dagdag na nakakatuwa. Minsan akala natin, alam na natin ang lahat ng Pasko, tungkol sa Pasko. Alam niyo, pag nagbasa kayo ng Bible, makita niyo sa Matthew, sa Luke, tungkol sa mga facts about Christmas. Pero amazingly, si John gave us the meaning of Christmas. So this afternoon, ang ating pong talakayin is receive and share Christ this Christmas.
Alam nyo, hindi ho kami nag-usap-usap tungkol dyan sa mga, mga illustrator na yan. Magsasayaw kanina, naalala nyo? Amazing ang Diyos. God has prepared all of this for all of us. Now, receive and share Christ this Christmas. Bakit? Alam niyo, ito po, itong Kapaskuhan na to, hindi ho marami naintindihan ng maraming tao. Ang akala lang nila, alam na nila. Sa totoo lang, sa pag-uusap o sa pakikinig, napaka-importante malaman mo saan siya nanggagaling. Kasi kung hindi mo alam kung saan siya nanggagaling, pwede mo siyang ma-misinterpret. Tama? Kaya alam mo, kunyari pag sinabi niya, katulad na alala ko, inimbitahan ako sa bahaging south, no? Sa bahaging south ng Pilipinas. Pag imbita sa akin, sabi niya, "Uy, kain ka, walang ya, kain ka." Sabi ko, bisita niya ako, sabihan ba naman akong walang ya? Kung hindi mo alam kung saan siya nanggagaling, maaari mo sabihin, sobra namang gaspang nito. This guy is very rude. Biro mo sabihin mo, walang ya, kain ka, walang ya. Pero ako naintindihan ko na kung saan siya nanggagaling. Ganun pala sila talaga magsalita pag sinasabi. Ibig sabihin yan ay huwag kang mahiya, kain ka, huwag kang mahiya. Minsan ganun, di ba? Kaso medyo iba yung kanilang karanasan sa kanilang mga salita, kaya ang dating walang ya. So kung hindi mo naintindihan yun, magagalit ka. Tama, mali? Ngayon, ganito rin ang Kapaskuhan. Kailangan, huwag mo siyang i-assume. Kailangan maintindihan mo na itong Kapaskuhan, hindi natin inimbento. Inimbento to ng Diyos. It comes from God. So we need to understand from God's point of view. Now, bago tayo tumungo dyan, gusto ko lang maintindihan nyo na napakahirap at napakadelikado na tayo po ay nagbibigay ng sapantaha. Alam niyo yung sapantaha? Yung palagay o akala. Yung akala ko ganito. Yan. Ito, mayroon pong bagong teacher sa grade 1, di magpapasko. Di mga bata nagdala ng mga regalo. Etong teacher naman, alam niyo, gusto niya maging exciting yung pagbibigay ng regalo. Ang ginawa niya, huhulaan niya bawat pipilang batang huhulaan niya yung regalo. Di pagdating niya, alam niya yung bata, mayroong tatay niya, ang trabaho, nagtitinda ng mga candy. Di nung nagdalang regalo, inalog-alog pa kunwari, no? Alam ko to, hulaan ko. Sabi naman ng bata, sige ma'am, sige, hilaan nyo. Ganyan. Pag sabi niya, box of chocolate? Sabi niya, wow, ang galing, yes ma'am. Tuwa, palakpakan pa O, yung sumunod na bata, mayroong mahabang kahon na ganyan. Tapos, alam niya may flower shop. Sabi niya, flowers? Yes ma'am, ang galing. Itong bata, laki ng kahon, no? Tapos, mayroong liquor shop yung tatay. So excited siya, hulaan niya. Tumutulo na. May naglilik doon sa kahon. So para mas lalong exciting, tinikman pa. Sabi niya, champagne? Bata, no! No! Ganun pa siya. Tapos tinikman ulit. Tinikman pa ulit, ganyan. Okay. Wine? No! Tatry ba na? No! Di sabi niya, titilit man lalo. Sabi niya, talaga na-challenge Inulit-ulit. Sabi niya, okay, suko na ako, hindi ko alam. Sabi niya, papi. Tuta! Ako! Tinikman. Hindi. Kaya alam nyo, ingat kayo sa pag-aaka-akala. Alam nyo, akala nyo, alam nyo na. Akala nyo, ganun ang Pasko. Kasi nga, minsan nag-attend nga po ako ng Carol for a Cause. Nagulat po ako, lahat ng kanta, wala pong kinalaman sa Pasko. Pasko yung mga message, no? Pero wala ho yung totoong lalim at ibig sabihin ng Pasko. Kaya marami sa atin ng pagod kasi hindi natin naintindihan ang totoong Pasko. Ang Pasko ay hindi ho lamang tungkol sa isang araw na para nagdiriwang tayo, nagpapalitan ng regalo. Hindi ho ganoon. Sa totoo lang, ito po ay tungkol sa pagdating ni Jesus. Nagkakaintindihan tayo? Ngayon, hindi natin pinagdiriwang yung petsa.
Hindi yung petsa ang ating pinagdiriwang kasi walang nakakaalam eksakto kung kailan pinanganak si Jesus. Kaya mayroong mga Christian, sabi nga, kayo, mga pagano kayo, you're trying to follow the ways of the world. Nobody really knows when Jesus Christ was born. In fact, sabi nga nila, akala nila, may mga scholars na sabi, imposible siyang may panganak ng winter kasi yung mga shepherds nasa field. Kaya may grupo ng Christians during that time na ang sabi nila si Jesus pinanganak noong Abril. Kaya nung nagse-celebrate sila ng Christmas during April, ang tawag sa kanila, April Fools. Hindi, totoo yan, ha? Nasa kasaysayan yan. So, ngayon, ang totoo niyan, hindi naman talaga sa petsa. December yan. Ang totoo, parang ang Pasko, dapat every day atin itong pinapaalalahanan ng ating sarili that Jesus Christ came. Amen po? Now, bakit importante yan? Basahin natin. Tingnan ninyo ha. John chapter 1 verse 14. And the Word became flesh and dwelt among us, and we saw His glory, glory as of the only begotten from the Father, full of grace and truth. Sabi niya, and the Word became flesh. Ang salita ay naging laman. Pag-isipan niyo mabuti, ano ba itong word na ito? Ito ba yung nagsasalita, yung salita biglang naging tao? Hindi. Meron pong mas malalim pa niyan. Tingnan ho natin. Nung verse 1, ang sabi niya, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And ito pang dinuktong niya, sabi niya, all things came into being through Him, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. Ano sinasabi niya? Itong word na ito, mula pa sa eternity past, this word was with God, and this word was God. Everything was created through Him. Pag-isipan niyo mabuti. Kung naalala niyo po yung ating mga aralin sa Genesis, that God created the heavens and the earth, ito pong napaka-amazing. Kung maaalala po ninyo, kung gaano kalaki ho yung nilikha niyang daigdig. Ito, ang tawag dito, Milky Way Galaxy. At yung Milky Way Galaxy na yan ay isa lamang sa mga bilyong-bilyong galaxy sa kalawakan. Nagkakaintindihan tayo? At yung galaxy na yan, nandito ang Earth. Okay? Nandito ang Earth. Now, tingnan natin. Ayon sa kanilang mga scientists at sa mga astronomers, pa yan tawag dyan, astronomers, ang distansya mula sa ends na to, tsaka dito, ay mga 100,000 light years. Pag-isipan nyo mabuti ha, ano yung light years? Isang light year, ang equivalent niyan, 10 trillion kilometers. Nai-imagine nyo na. Ngayon, kung hindi kayo sanay sa kilometers, milyahe ang isip ninyo, 6 trillion miles. Now, kung meron kayong calculator, multiply ninyo. 10 trillion, ilang zero yun? Pag trillion. Pag 6, milyon. Pag 9, bilyon. Tama? Pag trillion, 12. Daming hindi na kasya sa calculator. Nagkaintindihan tayo? Ganyan kalaki yung daigdig, ganyan kalaki yung kalawakang nilikha ng Diyos. Nagkakaintindihan? Napakaliit natin para pansinin. Napakaliit ng earth para mapansin. Naintindihan natin? Hindi, kung iisipin nyo, hindi tayo ang sentro ng daigdig. Kung tayo mag-iisip, kung iisipin ninyo, napakalit natin, kung dito nga sa auditorium na ito, doon sa mga nakaupo sa pinaka-upper balcony, para na lang akong muta. Hindi ko tinutukoy yung mga tutulog. Yung totoong muta yung nakikita ninyo. Pero ibig sabihin, napakalit ko na. Napakalit ko na. Kasi, bukod sa, parang lita, kaya nga doon na kayo tumitingin sa screen tama? Tama po ba? Kasi nga sobrang liit ko na. Ngayon, isipin nyo, kung ako yung Diyos, bakit kailangan ko pang magkatawang tao? You're too small to be considered. Pag-isipan nyo mabuti.
Yun yung isang bagay na hindi ho kaya ng utak kong usipin. Sabi ko, bakit? Bakit kailangan niya magkatawang tao? Bakit kailangan niyang iwanan ang kalangitan para lang makasama tayo? Ay, ang lilit natin. Nagkakaintindihan? Kaya sabi ko, Lord, grabe naman to. Itong amazing, sabi niya, itong nakakagulat na sinabi niya. Sa John chapter 3 verse 16, kaya niya ginawa yun at nagkatawang tao siya. Ano sabi niya? For God so loved the world. Sobrang mahal niya yung mundo. Sobrang niyang mahal kasi nilikha niya tayo ayon sa kanyang wangis. Sobrang niya tayong mahal. Sabi niya ganoon, kaya siya naparito. Alam niyo, pag Pasko, napakahalaga nating maalala yan. Yung alam ko na yan, narinig ko na yan. Pero isipin ninyo, hindi lahat ng tao pag Pasko masaya. Lahat ba kayo masaya pag Pasko? Ako aaminin ko sa inyo, ang huli kong alaala sa tatay ko, nung nandito pa siya sa lupa, bago siya lumipat ng langit, at maging ang nanay ko. Ang huling alaala ko sa tatay ko, nung ano po siya, nung pag nag-celebrate kami ng Pasko, excited pa siya, nagluto siya ng pabo. Ang tagal na namin panahon, hindi kami kumakain. Yung manok sa amin, bihirang-bihira, special yan. Pero for the first time, nagluto siya ng pabo, hindi niya alam gawin. Nung nagluto ng pabo, nung kakain na tayo, kain na tayo! Nung kakain ng ganyan, parang guma. Hindi yung kagat-kagat, tawanan kami ng tawanan. Tapos yung nanay ko pumasok ng kwarto, sabi niya, ano ba naman yan? Yung matatanggal naman ang ngipin ko dyan. Kaya hindi tawa kami ng tawa, biglang kinantahan ng tatay ko. Dahil sa'yo. Yun ang alaala ko. Nais kong mabuhay. Paglipas sa ilang buwan, patay. Patay yung tatay. Sabi ko, kung kayo yun, bigla nyo naisip, kakalungkot, no? Parang sayang, wala nang tatay. Tapos yung nanay ko, saya-saya, tawa ng tawa, palatawan nanay ko eh. Halata naman sa mukha ko, di ba? Palatawa ho ang nanay ko, nakakatuwa. Pero wala na siya ng Pasko. Pero alam niyo kung hindi ako magtitingin dito sa kahulugan ng Pasko, malungkot ang Pasko. Kaya makakarinig kayo mga kantang, Pasko na, sinta ko. Di ba? Ang daming ganyan, yung nalulungkot pag Pasko, Pasko na naman, wala pa rin akong boyfriend, kailan kaya ako makakapag-asawa. Tapos bigla na sasagot ang Diyos sa'yo, ano ka ba? Boyfriend ka ng boyfriend, lalaki ka, no? sorry. sorry. Hindi, sa totoo lang, minsan, ang lungkot parang, kaya nga, di ba, makakarinig ka pa mga kanta na, Last Christmas, I gave you my heart. The very next day, you gave it away. Nakalungkot. Ang lungkot nun. Alam nyo? Kaya maraming tao, hindi ko mo pag Pasko, masaya lahat. Hindi ho. Marami ho, malungkot. May iba pa nga, Pasko, naglilibing Sa totoo lang. Kaya nga ho, napaka-importante alalahanin ninyo. Minsan, di ba, excited ka. Alam niyo bang hindi komo nakatanggap ka ng regalo, masaya ka? Sa totoo lang, tatandaan niyo to kadalasan, meron tayong mga taong gustong tanggapan ng regalo. Di ba, yung mga talagang mahal na mahal mo, time mo, biglang gusto mo siya magbigay ng regalo. Ang masama, siya pa yung hindi nagregalo sa iyo. Nakikita mo, binibigay yung ibang tao, tapos ikaw hindi, parang nilalagpasan ka lang. Hindi ka napansin, parang aray ko. Parang sinasabi mo sa sarili mo, hindi ako mahal. Huwag kang mag-alala. Hindi ka niyan mahal, mahal ka ng Diyos. Kahit na sino pa man yan, kahit na sabi mo, di ba, si God naman ang may-ari ng langit at lupa, mahal niya ako. Di ba? Pero, ito lang babalansihin ko lang, baka ma-misinterpret ninyo. Kasi alam nyo, hindi lahat ng tao natutuwang marinig nilang mahal sila ng Diyos. Para din nung naalala ko ng bata ko, ito mga patukso-tukso lang. Kung naalala ninyo, yung kwento kanina ni Pepper, ba? Ugly daw siya, ugly duckling. Parang, feeling niya lang yon. Feeling niya lang. Meron talaga yung ugly duckling talaga, kahit hindi niya feel. Meron talaga.
Hindi nung bata kami, may mga asaran ng mga magkakaibigan niyan. Sabi niya, alam mo, may gusto sa'yo. Para asarin ka lang, may gusto sa'yo yun, babae na yun, oh. Talagang ang pangit. Alam niyo kung gaano ka pangit? Mas pangit pa sa akin. Pangit na talaga yun. Pero, hindi, grabe ang pangit. Parang ano ka ba? Tigilan mo nga ako. Yun nga nanunokso. Gusto niya. Di ba? Hindi ko mo mahal ka. Enjoy ka, tuwa ka. Kasi may mga tao na hindi nila gusto si God eh. Ano ngayon kung mahal niya ako? I don't care. Ano ngayon kung nagmamahal? Hindi ko siya gusto. Kaya nga ho, mapapansin ninyo, maging si Jesus, tinanggihan eh. Nung naparito siya, sabi niya sa John, He was in the world, and the world was made through Him. And the world did not know Him. He came to His own, and those who were His own did not receive Him. Hindi siya tinanggap. Tinanggihan siya. Kaya maraming tao, nagdiriwang ng Pasko, but they never considered Jesus Christ. In fact, pinaltan na nga nila eh. May Santa Claus na, kung ano-ano na ang pinaka-focus ng tao. Wala na nga minsan si Jesus. Kaya nga sa Amerika, ang batian na ngayon, Happy Holidays. Wala nang Merry Christmas. They want to remove Christ into the picture or from the picture. Hindi kasali si Jesus. This is just a happy holiday. Pero alam nyo, maraming tao ganyan. Hindi natanggap si Jesus. Ngayon, ito po ang isang bagay na paalala ko. Kahit hindi mo siya tanggap, hindi importante sa kanya ngayon yun. Meron siyang nakikita kung bakit willing siyang iwanan ng langit at tiisin ang pagiging tao dahil mahal ka niya. At yung pagmamahal na yun, meron siyang nakikitang kapahamakan na nangyayari sa atin na kailangan tayong maligtas. Nagkakaintindihan tayo? Ito ang sabi niya, balikan natin ang John chapter 3, verse 16. And so that anyone who believes in Him shall not perish, but have eternal life. Yung salitang perish sa Tagalog, kapahamakan. Yung kapahamakan na yun, hindi naiintindihan ng maraming tao yun. Yung kapahamakan na yun, hindi mo kayang isipin yung pait at sakit na mararanasan ng tao kung alam niya lang. Kasi tayo'y nasa dilim. Remember na, alala niyo sabi ng Panginoong Jesucristo, look at this. Sabi gano'n, no? Babalikan ko lang, ha? Sabi gano'n, in Him was life, and the life was the light of men. The light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Hindi niya maintindihan. Tayong lahat na ipanganak sa dilim. Hindi natin naintindihan yung peligro na mangyayari sa atin. Kunyari, hindi mo alam nangyayari, bilang hindi mo pa alam, may bangin pa lang, malalaglag ka. Di ba? Hindi mo alam. Sobrang dilim. And nung may ilaw, hindi ka nakakaintindi kasi you grew up in darkness. You don't understand. Now, para maintindihan natin kung ano ibig sabihin ng dilim na ito, simple lang. Natutuwa ka ba kapag may mga taong galit sa'yo? Hindi. Natutuwa ka ba kapag sinisiraan ka? Obviously, hindi. Natutuwa ka ba pag hinuhusgahan ka na hindi ka naman nila kilala? Hello? Hindi rin. Natutuwa ka ba pag naloko ka? Bibili ka ng gadget na gusto mo, original, pagkatapos fake? Natutuwa ka? Hindi. Yan ay sagisag ng dilim. Yung bang, nyari dumating asawa mo, bigla sabi niya, Sweetheart, Merry Christmas. Hihiwalayan na kita. Sasama na ako kay Inday. Dahil in thy presence, there's fullness of joy. Well, isipin mo, anong pakiramdam mo? Yan ay sagisag ng dilim. Yan ay kasalanan. Yung kasalanan na yan, hindi nakakatuwa yan, nakakasakit yan. At nakita ng Diyos yung mess na nangyari. Dahil sa kasalanan na ito, we are harmed. We are being destroyed. We are being killed. At alam niyo po ba, hindi natapos yan dyan. Kung alam niyo lang, yung maximum, yung pinakatindi ng dilim na yan, ito sabi, Matthew 25, throw out the worthless slave into the outer darkness.
In that place, there will be weeping and gnashing of teeth. Isipin niyo, no? So, kunyari, parang imagine mo yung sarili mo, nasa dilim ka, tapos may bangin, parang, walang tigil for eternity. At alam niyo po bang, yung ibig sabihin niyang outer darkness na yan, sa Matthew 13, pinaliwanag ni Jesus, sabi niya, the Son of Man will send out His angels, papatanin yung mga anghel niya, they will gather out of His kingdom all things that offend, lahat ng bumibira sa Kanya, those who practice lawlessness. Ano sabi niya? Will cast them into the furnace of fire. Ano sabi niya? They will be wailing and gnashing of teeth. Hindi siya nakakatuwa. Gusto niyo malaman na alam ni Jesus kung ano mangyari sa tao na hindi natin alam? Kinento niya to sa Luke 16. Sabi niya sa Luke 16, Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom. Siya nagkikwento nito. Ito mga patay na ito. And the rich man also died and was buried in Hades. And in Hades he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham far away and Lazarus in his bosom. Ano nangyari dito? Mayaman, mahirap, parehong patay. Nagkakanindihan tayo? Walang pinipiling kamatayan. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, mamamatay ka din? Hindi, sa totoo lang. Akala nyo binibiro natin yung mga bagay na yan? Huwag kayo magbiro. Huwag nyo isipin, ay, hindi ako mamamatay, hindi pa ako mamamatay, mag-inuman tayo, Teka na, relax ka lang. Hindi mo naintindihan. Lahat tayo nakasala. Lahat tayo mamamatay. At ang problema pa, pag namatay ka, tingnan nyo naman, automatic, si poor man, dinala ka agad sa lugar ni Abraham. Si rich man, dinala sa lugar ng mga patay. And look at this. Siglang sabi niya gano'n, no? And he cried out and said, Amang Abraham, maawa kay sa akin. Ipadala niyo si Lazaro nang sagay isawsaw niyang ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at ako'y mabigyan ng kahit kaunting lamig sa aking dila. Dahil nagdurusa ako sa matinding init ng apoy na ito. Si Jesus nagkikwento nito. Hindi natin to alam. Maling sabi niya, hindi ko maalam yan, hindi matotoo yan eh. Isubukan mo. Si Jesus na nga nagkikwento kasi wala namang namatay na nabuhay ulit eh. Siya lang. Nagkakanindihan? At hindi lang yon. Mula sa kalangitan, alam niya ang nangyayari kaya He had to come. He knew that there is no other way to solve our problem but through Himself. So He had to come. Alam niyo po ba kung gaano kapait yan? Tingnan niyo ha. He cried and said, kung yan ay cried na ang tindi natin sumisigaw, dapat yan exclamation point. Tama? Yan, iyak yan ng pait. Alam niyo kung idadramatize ko yan, i-aarte ko? Hindi ko pa rin kuha lahat, pero I will try my best para ma-imagine nyo lang. Sabi niya, nanunuyo sa init. Abang Abraham, maawa kayo sa akin. Padala niyo si Lazaro. Isuso niya tulo ng daliri. Yung pait, pwede. Kahit tulo lang. Pag nainitan ng tao, gusto niya isang pitcher lang tubig, ito isang dulo lang. Yung isang patak lang, please. Isang patak lang. Nung nakikita siguro ni Christian, kinikwento niya yan, sinasabi niya, kung alam niyo lang kung anong hihilat na ninyo. Kung hindi ko lang alam yan, hindi ko kayo babalikan dito. Kaya lang alam ko eh. And I created you in my image and I understand and I know where you are going if you die. At ito, without me. Now, tilag niya. Ito pang pinakamalungkot. But Abraham said, Child, remember that during your life, you received your good things. Listen to this. And likewise, Lazarus, bad things. May pangalan si yung poor man, si Lazarus. But now he's being comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, there is
Sabi niya, there is a great chasm fixed so that those who wish to come over from here to you will not be able, and that none may cross over from there to us. Sabi niya, pasensya ka na. Merong bangin na naghihiwalay sa atin. Para yung mga nandyan, hindi makaparito. At yung nandito, hindi makaparian. Ano siya sabi niya? Pag namatay ang tao, wala ka ng lipatan. Pag namatay ang sino man sa atin, diretso tayo sa lugar na dapat natin kalagyan. At hindi na tayo makakalipat. Nagkakaintindihan na tayo. Kaya hindi natin pwede sabihin, saka na lang, pag namatay na lang ako, bahala na kung saan ako dali ni God. Hindi pwede. Ngayon pa lang, dapat mo nang paghandaan. Kasi the moment namatay ka, dadaling ka na sa lugar mo. Nakuha niya, at wala nang lipatan. Nagkakaintindihan? Nakakatakot tong Hades na ito. Ang problema, kung takot ka na dito, ito pansamantala lang ito. Pagdating sa huling paghuhusga ng Diyos, yung dagat, ibibigay lang ka lang mga patay. Yung kamatayan at yung Hades, yung lugar ng mga patay, idadalin din nila yung mga patay nila doon at guhusgahan ayon sa kanilang mga ginawa. Pakinggan ninyo ha. At yung death and Hades, itatapon sa lawa ng apoy at yan ang ikalawang kamatayan. Naalala niyo sabi ni Paul, for the wages of sin is death. Naka-death penalty tayong lahat. Ngayon, paano niya kaya iyan? At sabi niya, at lahat ng hindi nasusulat ang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sa lawa ng apoy. Napansin niyo ba yung mama, walang pangalan? Yung rich man? Napansin niyo? Hindi nakasulat yung pangalan niya sa aklat ng buhay eh. Si Lazarus may pangalan. Napansin niyo? Kaya kung sakali ang pangalan mo'y wala sa aklat ng buhay, isasalarawan ka lang. Yung lalaking umaaten sa CCF. Gusto niyo ganon? O kaya naman yung pastor na nagtuturo sa CCF nakabarong. Ganon lang. Walang pangalan. Kasi tapos huhusgahan pa ayon sa ginawa mo. Sigurado ko yari tayo. Bakit? Tingnan niyo ang sinabi ng Diyos. Tingnan niyo, para maintindihan ninyo. Para sa mga duwag, para sa mga taksil, para sa mga karumal-dumal ang pinaggagawa, para sa mga mamamatay tao, para sa mga immoral, para sa mga mangkukulam, para sa mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, para sa mga sinungaling, ang kanilang lugar ay sa lawa na naglalagablab ng apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Type nyo? O huhusgahan daw tayo. Baka sakali, hindi ka kasali. Para sa mga duwag. Matapang ka ba? Sabi, pastor, tapang ako. Lalabang ka? Tumawid ka dyan. Tumawid. Last chance. Tapang eh. Pero hindi yan ang tinutukoy ng Diyos. Yung tapang dito, yung tapang na kilalanin mo yung pangangailangan mo. Kasi maraming tao, hindi niya lang tinatanggap na makasalanan sila eh. May mga tao na hindi sila tumatayo para sa Diyos, nahihiya sila. Walang tapang, duwag. Pagkakailangan silang magpatotoo at alam nila yung pangyayari, ang dami nang napahamak at nalagay sa kamatayan at nakulong ng mahabang buhay dahil yung mga dapat magpatotoo, walang tapang na tumayo. Abab, patay yan. O di bale, hindi ka ganyan. Tapang ka ha? Sunod, taksil. Taksil ka ba? Hindi rin. Pasado. Paano kaya kung ikaw ba'y karumal-dumal ang ginawa? Ano yung mga karumal-dumal ang ginawa? Yung katulad ng narinig natin balita, ginagahasa ang sariling anak, karumal-dumal yan. Ginagahasa ang sariling apo, karumal-dumal yan. Nagkakaintindihan tayo? O kaya yung katulad ginawa sa Korea, pinatay niya yung dalawa niyang anak, tapos kinakain niya dahan-dahan dahil sa sobrang gutom, karumal-dumal yan. Yung isang lalaki naman sa Texas, pinagpupukpuk yung babae at nilagyan ng peg sa ulo, patay, saka ginahasa. Nanay niya yun, yung karumal-dumal yun. Hindi ka ganyan. So, hindi ka karumal-dumal. Mukhang karumal-dumal lang. Ligtas ka. Ano kaya? Murderer. Pumatay ka. Sabi, hindi ako pumatay. Sabi ng Bible, kapag galit ka sa kapatid mo at wala kang pagmamahal sa kapatid mo, pumatay ka na rin. Uy. O, di bali. Baka, mahal ko yung kapatid ko. Binigyan ko nga ng regalo kanina eh. Okay, so hindi ka.
Mga immoral. Ano itong mga immoral na ito? Ito yung mga nakipagtalik sa hindi nila asawa o hindi pa sila kasal. Yan, immoral yan. O kaya naman kasal sila, pero pareho sila ng kasarian. Yan, immoral din yan. Hindi. Nangyayari na ngayon yan, ha? Hindi malayo na sa Pilipinas, baka mangyari din sa atin yan. Naku, hindi nyo kasi gaya-gaya tayo eh. Wala tayong sariling kaisipan. Nagkakaintindihan tayo? O ito, immoral din. So, sama yan. So, meron mang ganyan dito? Wala ring aamin. Huwag natin pag-usapan yan. Sabi niya, mga mangkukulam. Alam niyo ba yung salitang mangkukulam dito? Mula sa salitang parbateka, ibig sabihin, gumagawa ng concoction ng iba't iba na iniinom. So, pwedeng kasama dito ang drug addiction. Naintindihan niyo? Para malinlang ang maraming tao. Ano pa? Sabing ganon, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano mang bagay na nilagay mo higit pa sa Diyos? Diyos-Diyosan yan. Isa, hindi ako yan. At meron pang huli, kung sakaling tinatanggi mo pa rin yung una. At sa lahat ng sinungaling. Meron ba dito hindi pa nagsinungaling? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo katabi mo. Tanungin mo, nagsinungaling ka na ba? Pag sinabi niya hindi, sabi mo, sinungaling. Sabi nagsalita, kasali ka dyan. Paano na tayo? Tapos tayong pare-parehas. Kaya nga purihin ang Diyos. Bakit? Dahil si Kristo dumating. But the free gift of God is eternal life which is in Christ Jesus. Si Jesus, kaya yung unang Pasko, kaya ito nag-aawitan tayo, praise God. Bakit dumating si Jesus? Kung hindi siya dumating, paano ang ating buhay? At alam niyo po ba, lahat ng sanggol, pag dumating yan dito, para yan mabuhay. And hindi natin iniisip na pinanganak yan para mamatay. But Jesus Christ came because He was thinking that I will die for you because I love you. Whether you like me or not, I will still come. I will still deliver you from the penalty of sin unless otherwise you will reject the payment that I will make. Kahit hindi mo ako gusto, alam ko kung saan ka mang pupunta pag hindi mo ako nakilala at hindi ako pumarito. Kaya nga alam niyo, pagka dinidiwang ng Pasko, praise God. Alam niyo bakit? Tingnan niyo sabi ng Bible. Sa husgado ng Diyos, sabi niya, sa gayon, wala nang, sabi niya, ikaw ngayon ay pinawalang sala na dahil kay Kristo Jesus. Oh, grabe. Guilty po ako as an adulterer. Kasi when I look at a woman with lust, I'm already committed adultery in my heart. Guilty po akong sinungaling ako. Guilty po ako mamamatay tao. Guilty po ako nakarumal-dumal ang mga pinagagawa. Guilty po ako as charged. At wala po akong karapatan sa kalangitan. Kahit Panginoong Isus, kahabagan ninyo ako, kayo lang po ang taging sagot. Ang sagot ng Diyos, pagtayo ni Kristo, bayad na po siya, tay. Namatay na po ako para sa Kanya. At sasabihin ng husgado, "Pa! Pa! You are not guilty on account of Jesus." Alam niyo po, maraming tao hindi na naiintindihan yun. Kaya akala na yung Pasko, wow, praise God, may baby. Praise God, may kaligtasan. Praise God. Alam ko, hindi nyo alam kung gaano kayo kasama. Hindi nyo ito ma-appreciate. Alam ko kung gaano ako kasama. Alam ko, pang araw-araw kita ko kung walang kaligtas, walang tagapagligtas, hindi ko kayang ma-perfect. Tingnan naman po ninyo ang sabi ng James. Kung sino mang pumipilit na magawa ang lahat ng nasa batas at magkamali lang sa isa, kinukonsider na siyang lawless. Di ba? Sino naka-perfect sa inyo? 10 utos na lang pag-usapan natin. Huwag natin muna pag-usapan ibang utos ng Diyos. 10 utos na lang. Ano yung pansampu? Hindi nyo nga alam eh. Paano kayo susunod? Di ba? Ano yung pansampu? Thou shalt not covet thy neighbor's wife or thy neighbor's goods. Alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng coveting? Tingnan nyo ha? Kapag yung
yung wife, kinabit mo, hindi covet yun. Kabit. Ayan, pag kinabit mo, ano yun? Adultery. Thou shall not commit adultery. Ngayon, kung yung ari-arian niya, kinuha mo, hindi coveting yun. Stealing yun. Thou shall not commit, thou shall not steal. Tama? Ano yung coveting? May matinding pagnanasa sa bagay na meron ng kapitbahay at minsan sa sobrang inggit mo, nasasaktan ka pa sa meron siya. Kaya tuloy ang maraming tao bumibili ng bagay na wala naman silang, na hindi nila kailangan, ng perang wala sila para lang matuwa yung kapitbahay na ayaw nila. Naintindihan ninyo? Kasi meron ng kapitbahay nito para makita ko, meron din ako. Mas maganda akin. Tinan mo. Yun, coveting na yun. Sino sa atin ang hindi pa nagkaganon? Diyari na kagad tayo. Lahat tayo. Hindi na qualified. Tama? Lahat tayo tapos na. Kaya nga, napakabuti na lang, dumating si Jesus. At sabi niya, ngayon, napawalang sala ka na. Bayad na utang mo. Kaya tingnan niyo po, napaka-importante. Tatandaan ninyo na hindi tayo makasalanan dahil nagkasala tayo. Nagkakasala tayo dahil makasalanan tayo. Tandaan niyo, noong si Adan, nagkasala, kung naalala niyo po yung pag-aaral sa Genesis, nung nagkasala si Adan, yung kasalanan niya, kumain siya ng bunga ng punong pinagbabawal ng Diyos, ng kaalaman ng mabuti at masama. Nung kinain niya yan, pumasok na ang kasalanan. At yung kasalanan niya, dala-dala natin. Naintindihan natin. At mapapansin niyo kung bakit sabi ng Panginoong Diyos na kailangan yung kasalanan, yun lang binhi ng babae ang makasisira sa kapangyarihan ng espiritu ng kadiliman. Ngayon, pag-isipan niyo mabuti lahat ngayon ng Adan, lalaki, walang bata, walang anak na nabubuo ng walang tatay. Tama po ba? Yung tatay na yan, si Adan, yan na nagpapasa ng kasalanan sa atin. Kaya si Jesus, siya lamang ang karapat dapat magbayad ng ating utang kasi siya lamang ang walang kasalanan. Bakit? Dahil pinanganak siya, wala ang binhi ni Jose. Wala si binhi ni Jose at siya ay kinonceive by the Holy Spirit, born of a virgin. Kaya siya lang ang qualified to pay for our sins. Wala nang iba. Nagkakaintindihan tayo? Ngayon, ito pang napaka-importante. Ito ngayon na ipanganak, bigla ipinako sa puno. He was hung on the tree. He was crucified on the cross. Pansinin nyo, nagsimula ang pagkakamali sa puno, binalik ng Diyos sa magitan ng puno rin. This time, Jesus Christ paid the penalty. Kaya sabi ni Paul, tingnan nyo, nilinaw ni Paul, so then, as through one man transgression, there resulted condemnation to all men, even so through one act of righteousness, there resulted justification of life to all men. Sabi niya, wala ka ng kasalanan because of Jesus. Nagkakadinihan? Now, ito pang bonus. Hindi ka lang nga niligtas sa kawalang hanggan. Niligtas ka pa. Alam niyo kung saan? Binibigyan ka pa ng kapangyarihan sa buhay dito sa lupa. Balikan natin. The Word became flesh and dwelt among us. Bakit importante yan? Pag-isipan niyo mabuti Sabi ni Matthew, behold, the virgin shall be with child and shall bear a son, and they shall call his name Emmanuel. Bakit Emmanuel? Which translated means God with us. Naalala niyo pa yung aralin kay Joseph? Naalala niyo pa sa Genesis? Sabi ganoon, siya apoy alipin, binili ni Potiphar. Ano sabi ganoon? Siya ay matagumpay na lalaki. Bakit? Dahil ang Diyos ay kasama niya. Ibig sabihin, lahat ng kanyang gawin, nagtatagumpay. Pag-isipan niyo mabuti. Wala siyang sariling bahay, wala siyang sariling sasakyan, pero tawag sa kanya matagumpay.
Maraming tao dito, hindi, ang hinahabol nila sa buhay ay magkaroon ng sasakyan, magkaroon ng bahay, magkaroon ng sariling pamilya. Tama? Dahil akala nila yun ang matagumpay. Hindi yun totoo yun. Kahit ang ganda ng sasakyan mo, pero kung puro sama ng loob ang daladala mo, paano ka naging matagumpay? Kung iisip mo'y puro kayabangan. Alam nyo, ang mayayabang na tao, hindi yan masaya. Malungkot yan. Kasi laging may mas mayabang sa kanila. Alam niyo yun? Kaya, ang totoong tagumpay, yung alam mo, kasama mo yung Diyos. At kung kasama mo yung Diyos, isipin mo, wala kang dapat katakutan. Kung naalala niyo si Jesus, sanggol. May plano ang Diyos. Siya'y Diyos, sabi niya, sanggol. Si Herodes, siya yung pinakapinuno nung panahon na yon. Gusto siyang patayin. May nagawa si Herodes? Wala. Because God was with Jesus. Kahit na napaka-helpless nung sanggol, kahit wala siyang kalakas-lakas para ipagtanggol ang kanyang sarili, but God protected the baby because the Lord was with him. Kaya kung walang magagawa ang sino mang tao laban sa atin, kung alam natin kasama natin ang Diyos. Pastor, bakit yung misyonaryo kasama ni God? Patay! Napatay niya yung katawan, pero hindi yung kaluluwa. Nagkakaintindihan tayo, masisira ng tao ang iyong pangalan, pero hindi na masisira ang pangalan ng Diyos na kasama mo. Matatanggal nila ikaw sa trabaho, pero hindi na matatanggal ang source ng provision dahil ang Diyos ang magkakaloob para sa iyo. Nakita ko na yan. Alam niyo, maraming tao, kasama ko si God, pwede na naintindihan sa totoong buhay. Ito ho, kamakailan lang. Nung Webes, nagsalta po ako sa Banggawing MOA. Ako po, akala ko marunong na ako sa mga daan. Dumilim. Hindi ko na alam umuwi. Ang problema ko pa, hindi ako nag-load nung aking prepaid internet. So, hindi ako makapag-Waze. Alam niyo yung Waze? Di ba? So, paano ko uuwi nito? Namumblema. Di, nag-pray ako. Sabi ko, Lord, salamat, kasama naman kita. Pwede po ba ninyong ihatid niyo ako sa bahay? Kasi kung hindi ko alam ang dadaanan lahat, traffic, patay na ako talaga, hindi na ako makakauwi. Nagkakaintindihan tayo? Biruin ninyo, pag ikot ko palang ganyan, talagang paikot-ikot na ako eh. Kaya nag-pray na talaga ako sa Lord. Alalahanin naman ninyo ako, ha? Ang bait ng Diyos, may tumawag ba naman? Partner, kamusta ka na? Ito, ligaw. Sabi niya, saan ka ba? Saan ka ngayon? Sabihin mo sa akin, ano nakikita mo? Hindi ko ba alam na itong taon to, napakahusay sa ganyan. Sabi niya, sabihin mo kung ano nakikita mo. Ito po nakikita ko. Nasaan siya? Kanan o kaliwa? Nasa kanan ko. O sige, kung nasa kanan mo yan, umikot ka, mag-U-turn ka, tapos kumanang ka, tinuro niya. At pagkatapos magkita tayo sa Buendia, Makati Avenue. Doon. Sabi nga, true enough, nakarating ako sa Buendia, tapos nakita ko siya. Ito pa nakakatuwa. Ito na. Sinusundan ko siya. Naiwasan namin yung mga traffic. At pagkatuloy-tuloy yung biyahe ko, saan-saan nagsisikit-sikit. Yung mga daan na hindi ko alam. Mga talagang iskinita, uhutan lang. Sabi ko, Lord, salamat sa anghel na pinadala mo. At hindi siya, wala siyang pakpak. Naka-Land Cruiser. Sosyal yung anghel, ha? Tapos eto na. Pagdating namin ng White Plains, sabi ko pa sa kanya, medyo nauna na ako. Sabi niya, sige, walay na tayo. Medyo nauna na ako. Kasi iniisip ko, didiretso ako. Iniisip ko, didiretso ako. Pero for some reason, parang may nagsasabi sa akin, kumanan ka. Kumanan ako. Iniisip ko yung kinakananan ko madalas, yun ang sobrang traffic. Pero kumanan ka, di kumanan naman ako. Tuloy-tuloy siya. Tapos, yung kasama ko, yun ang na-traffic. Kasi naipit siya dahil kailangan niyang dumiretso eh. Pero nakita ko, sabi ko, kung hindi ako sumunod ako sa kagustuhan kong dumiretso, patay din ako, hindi na ako makakauwi ng maaga. Pero alam niyo, doon ko naintindihan, ito lahat ko naintindihan, ang Diyos totoo sa pang-araw-araw. Maniwala ka sa hindi, pati parking hinihingi ko sa Diyos. Kasi sa daming ng mga nagdadrive ngayon, nag-uunahan sa parking. Ganun. Hindi mo na kailangan magalit. Dati nagagalit pa ako. Ganun di ba?
Pero hindi mo na kailangan magalit. Bakit? Kasama mo si God, ba't ka magagalit? That life ka, kinuha mo yung parking, sa'yo na. Bibigyan ako ng Diyos sa iba. And true enough, merong isang mama, ayaw umalis pa naman ganyan. Sabi ko, magpapark ako, Lord, thank you ha. Alam ko, bibigyan mo ako ng parking. Maniwala kayo, eksakto may umalis sa harapan ng pintuan. May Diyos eh. Nagkakaninan tayo. Kaya alam nyo, kaya maraming mainitin ang ulo dito. Wala si God. Hello? Tingnan mo. Tingnan niyo yung mga taong mainitin ang ulo. Nakakalimutan nila to. Tingnan niyo ha, kung sino si God. For the child will be born to us, a son will be given to us, and the government will rest on His shoulders. Ano sinasabi ng Diyos? Ako may control ng lahat. Walang bagay na nangyayari na hindi ko alam at hindi ko pinapahintulot. I am in control. Nagkakaningan tayo? Kung siya may in control, ano pag nirereklamo mo? Pag inalaw ni God dyan, basta kakampi mo si God, wala kang takot. Kasi inalaw niya, kakampi mo yun eh. Maliban na lang kung di mo siya kakampi. Talagang kakabahan ka. Naku ha? Yun lang nga pong anak ko eh. Nagka-dengue, namblema, hindi niya maintindihan yung kanyang subject. Sabi niya, Papa, pag-pray mo ko, ayoko bumagsak. Major subject. Sabi niya, mag-pray tayo. Naintindihan ng Diyos, masipag kang mag-aral, kasamahan ka ng Diyos. Pray kami. Pag-pray namin, Papa, thank you. No, kumalma na, may Diyos na eh. Tama? Exam. Tanungin ba naman sa akin, Pa, palagay mo, papasa ako? Anak, nalalangin tayo. At alam ni God kung anong nararapat. Pero inyong pumasa. Yung isa ko namang anak, mas nakakatakot. Sabi ng teacher, mag-drop ka na. Dahil nagkasakit eh, nagka-dengue, hindi nakapag-exam. Sabi niya, mag-drop ka na dahil hindi ka papasa. Sabi niya, pasa palagay mo, ilalabang ko o hindi? Ay, mag-pray tayo. Si God ang nakakaalam. Sabi niya, basta pagbutihin mo, pag-pray tayo. O ngayon, nung kino-compute ko na yung grades, pasado. Walang imposible sa Diyos. Tingnan nyo. Tingnan nyo ha? His name will be called Wonderful Counselor. He will make wonders. And hindi lang siya magbibigay, hindi lang siya infinite with wisdom. He is infinite with wonders. Isipin niyo mabuti ha, sa lahat na magpapayo sa iyo, siya ang nakakaalam. Bakit? Naiintindihan niya pag nagdadaanan nating lahat. Naging tao siya. Naintindihan niyang i-betray ng mga kaibigan. Kasi iniwan siya ng kanyang mga alagad. Naalala ninyo? Kung kayo nasasaktan na parang, Lord, bakit ganon? Hindi niyo sinagot yung prayer ko ng yes. Palagi na lang no. Naintindihan ni Jesus. Kahit siya, the very Son of God, experienced to have a no answer from His Father. Naalala niyo yung nagpe-pray siya sa Gethsemane, if possible, let this cup pass by me, but not my will, but thy will be done. Parang sinasabi sa kanya na, gusto ko Lord sana kung pwede lang maligtas ng mga taon to, na hindi na ako kailangan magdusa sa krus. Pero Panginoon, pero Ama, kung anong kalooban mo, alam niya, hindi siya sasagutin ng Diyos. Nagkakaninan tayo? Alam niya rin kung paano may istorbo pag natutulog. Naalala niyo, habang nasa bangka, natutulog siyang ganyan, no? Lord, wala ka bang pakialam? Mapapahamak kami. Kaya huwag ka masaktan kung nagigising ka paminsan-minsan. Naiintindihan ni Lord pinagdadaanan mo. At itong napakaganda. Hindi na lang niya sinasabing naiintindihan ko pinagdadaanan mo. Ang sinasabi niya pa ganito, ituturo ko sa iyo, gagawin mo. Why? Because He is the mighty God. And He is the eternal Father. Just in case you don't feel that you are loved, I will love you forever. And just in case you're so worried about so many things regarding the future, let me tell you this, I'm the Prince of Peace. Nagwo-worry ka kung ano mangyari sa negosyo mo next year? If God is with you, you have nothing to worry about. Amen? Ibig bang sabihin, Brother Bong, hindi magsasara? Hindi ko alam. Pwede magsara. Pero baka may iba siyang kapalit kung sakali. Dahil pag sinara ng Diyos sa isang pintuan, walang sino mang makakapagbukas.
Pero pag binuksan niya isang pintuan, walang sino mang makapagsasara. Amen po? Sunod ka lang. Sunod ka lang. Siya nakakaalam. Listen to this, listen to this. Kung bakit napaka-importante ito. Tingnan niyo, what then shall we say to these things? If God is for us, who can be against us? Yan ang Pasko. The assurance that God is with us, Emmanuel. Kung kasama mo Diyos, sino kalaban mo? Wala. Ay, ito ang problema. Pag kalaban mo si God, sino kakampi mo? Hello? Kaya wag na wag mong pipiliing kalaban ng Diyos. Dahil wala kang kakampi. And doon kasunod. Tingnan nyo kasunod. Listen. Wake up. Wake up. He who did not spare His own Son, but delivered Him over for us all, how will He not also with Him freely give us all things? Sarap, no? Meron pa ba siyang ipagkakait? Hindi nga yan pinagkait anak niya eh. Pasensya na kayo ha, napahaba ako ng konti, pero sasabihin ko ito sa inyo. Pero kahit ito'y totoo, pwede rin hindi maging maranasan ng tao na ang Diyos kasama natin. Alam niyo bakit? Sample, inimbitahan mo ako sa party. Hindi mo ako kinausap. Hindi mo ako in-entertain. Hindi mo ako pinakilala sa mga kaibigan mo. Para akong nandoon na wala. Tama, mali? Tama ba? Kasi parang hindi ako nag-i-exist. Nandun ako, pero parang hindi ako nag-i-exist. Di ba? Ganon din ang Diyos. He's here. Pero hindi mo siya kinakausap. Hindi mo siya sinasangguni. Hindi mo siya pinapakilala sa iba. How can you experience His presence? Hello? Naintindihan ninyo? Ito sample lang. Sino mga inaantok dito? Huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo papahiya. Kanina ko pa naman kayo nakikita. Ito, nararanasan ko rin maantok pag nakikinig. Alam ginagawa ko? Lord, tulungan mo naman ako. Pwede bang pakihawakan mong pilik mata ko? Nang hindi ako matulog? Ang Diyos tumutulong. Kaya tinan nyo, wala na akong pilik mata ngayon. Naubos na rin kahahatak eh. Joke lang. Pero what I'm trying to say is this. Are we asking God whenever we have problems? Are we really consulting God before we even make any decision? Are we asking the Lord whenever we buy something? Ganun pagkukulangin ng Diyos eh. Kaya itong ganda, kaya sabi ni Kristo, sabi niya, I came that they may have life and have it abundantly. Pag sinabi mong abundant life, it is so overflowing that you cannot keep it. You have to share it to somebody else. If you truly know Jesus, if you truly know what it means to be with God, the meaning of Emmanuel, that God is with us, you cannot just keep it to yourself. You will surely share it. Bakit? You would be so proud about God and say, here is my God, He is my Father, He is my friend, He's so faithful. Tama? Yan ang effect. Kaya nga tingnan ninyo, sabi ito mga alagad. Tingnan yung mga alagad, yung mga shepherds. When they had sinned, they made known the statement which had been told them about this child, and all who heard it wondered at these things which were told them by the shepherds. Pagkakita ng mga shepherds, shinare kagad nila. O, tingnan nyo, isa pang mga Iisip nyo, hindi ako tatanggapin. Sino naman maniniwala sa akin? Eto, lepers. Mga tinanggihan na ng mundo. Yung mga lepers, sila pa sumisigaw, marumi ako, lumayo kayo sa akin. Sila pa sumisigaw. Isipin ninyo, nung nakakita sila ng good news, kasi naggutom noon, nalaman lang kung saan may pagkain. Pakinggan nyo, sabi niya, then they said to one another, we're not doing right. This day is a day of good news, but we are keeping silent. If we wait until morning light, punishment will overtake us. Now therefore come, let us go and tell the king's household. Outcast of the society. But when they receive the good news, sabi niya, it's not good for us to keep it to ourselves. Let's tell this to the king. Tama? Have you received the good news? Have you received Jesus Christ? Imposibleng hindi mo i-share. Kaya sabi ng Bible, go and make disciples.
Tingnan nyo ha, very intentional. But the mere fact na sinabi niya, go! Ibig sabihin, intentional yon. You have to go and make disciples. Kaya, may I tell you this, go back to your office tomorrow and make disciples. Go back to your relatives during your celebration and make disciples. Go back to your classmates and make disciples. Go back to your family and make disciples. Etong pangako ninyo, and lo, I am with you always to the very end of the age. That's Christianity. Wag niyo sasabihin, naalala ko, nung nagpunta ako sa isang bansa na bawal banggitin si Kristo. Sabi niya, Pastor ha, wag niyong babanggitin si Jesus ha, pag nagsalita kayo ha. Sabi ko, sige, okay. Nung nagpe-pray na ako, sabi ng Lord, bakit hindi mo ako babanggitin? Bakit ka ba narito? Nandito ka para sa akin. Kaya banggitin mo ako. Pinababanggit ko. Salta ako na salta tungkol kay Jesus. Isang lamesa doon na sarado, kandado, ni winelding pa. Ng kanilang sariling paniniwala. Tuwang-tuwa. Sabi niya, ang cute mo. Thank you. Joke lang. Si Jesus ang cute, hindi ako. Sabi niya, alam niyo, isang bagay na tutunan ko. Sabi ng Diyos, wag mo sasabihin na itong bansang ito, kanyari, komunistang bansa. Walang komunistang bansa. Lahat ng bansa, akin. This is my country. Kaya wag niyo sasabihin, ay kamag-anak namin, sarado, kandado. Hindi mo naintindihan. Kailangan niya si Jesus. Kaya hindi yan kandado, sarado, dahil yan ay pamilya para sa Diyos. Okay po? Hello? Kaya, anong gagawin mo? Pray. Dito sa CCF, itong pinagagawa sa atin. Always learn to pray. Pray, because it's a spiritual battle. You cannot convince people by your explanation. Only Jesus can open their eyes. No, kasaan pa, you care. Show them you care. Show the love of God in a practical way. Pakita niyo totoong mahal sila ng Diyos. Huwag kayong matakot sa gastos kasi si God naman nagpo-provide. If you need to give gifts so that they would know that God loves them. If you need to to hold a party that they may have a chance to hear about Jesus. Amen po? Ano pa? Ano pa sinasabi ng Lord? Share. Don't just have a party but be intentional to share about Jesus. Kaya sabi ng Bible, let your light shine, that they may see your good works, that they will praise the Father in the day of visitation. Ano ibig sabihin yan? Don't just do good works for the sake of doing good works. Show good works that they will praise the Father. Amen? Hello? Nagkakaintindihan tayo? So let me end. Let me end with this story. Kaya alam niyo, ito importante ko. Bakit natin kailangan maintindihan ito? Paano mo siya makakasama? Paano magiging totoo si Jesus? Paano mo siya maisi-share kung wala ka? Kaya sabi ng John chapter 1 verse 12. Listen to this. Ito sabi niya, sabi ng Bible, but as many as received Him, to them He gave the right to become children of God. Even to those who believe in His name, who were born not of blood and of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Friends, Christianity is not a religion. It is a relationship. A father-son relationship. And God is giving you the right to become His child if you receive Jesus. Bakit? Just imagine, Jesus Christ is saying, I am God. You either accept that He is God and you worship Him, or you take and think of Him as, baliw yan. Pakialam ko sa Kanya. Tama, mali? Isipin niyo lang, bigla ako tumayo dito. Mga kapatid, ako ay Diyos. Baliw! Tama? O kaya naman, oo nga, nakita ko ang katotohanan. Pero sabihin ko sa inyo, hindi ako to, si Jesus. Sabi niya, I am God. I am the only Savior. I am the only way. I am the only truth. I am the only life. No one can come to the Father except through me. It is all or nothing. Either you will receive that He was saying the truth, He was telling the truth, or He's telling a lie. Nasa sayo yun. Nagkakaintindihan? So let me end. Ito po ay kwento tungkol kay Harold ni Ron Hutchcraft.
Nakakatuwa po itong kwento to kasi si Harold po medyo retarded medyo mahina ang ulo. Doon sa town nila, they always have this drama or play, no, tungkol sa Christmas. Ngayon, ayaw naman nila masaktan si Harold. Kasi sabi nung director, bigyan na natin siya ng role. Ang role niya lang, siya yung sa innkeeper. Sabihin niya lang, I'm sorry, there is no room in the inn. Ganun lang. Yan lang sasabihin niya. Para hindi lang siya masaktan kasi mahina. Eto na, nung play na, simula na, talagang daming tao. Problema, nung kumakatok na si Mary, tsaka si John, si Joseph, kumakatok na. Ay, mga anak na, kakatok na ganyan, hindi mabuksan-buksan ni Harold yung pinto. Na-stuck. Sabi niya, bigla nabuksan. Pug! Hindi nakalimutan niya na sasabihin niya. Pero may nagko-quote. Sabi niya, I'm sorry. Wala nang kwarto para sa inyo. Sorry. Sinarado niya na ulit. Mukhang okay dahil yung mag-asawa paalis na. Ang problema, itong bata, binuksan ulit yung pinto. Nagulat na naman lahat. Ba't yung binuksan? Sarado na yun Biglang sumigaw pa. Sandali lang. Sabi niya, pwede niyong gamitin yung kwarto ko. Wala sa script yun. Pero mo, inalok niya yung kwarto niya. Alam niyo, wala yun sa script. Pero alam niyo po, kahit wala sa script, nagsabi siya ng isang mensaheng napaka-importante. Itong daigdig na to, ang script, ayaw nila si Jesus. Ang mundong ito, they love something about Jesus, but not Jesus. But you can still do the play beyond the script. You can change the script. Pwede mong sabihin, Lord, pwede ka sa silid ko. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him. I will be with him and he will eat with me. Pasok po kayo. Ito ang tanong sa ating lahat. Talaga bang si Jesus ang totoong Panginoon ng buhay mo? Hindi to reliyon. It's a relationship with Jesus. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit. Yung iba ho na natutulog, pakigising nyo lang, magpe-pray na ho tayo. Pag-isipan ninyo. Batid, huwag mo lang isipin or i-assume na Christian ka. Alam mo kung totoong ang Diyos totoo sa'yo o hindi. God is not looking for religious people. He's not looking for or who wants to tell people how to do it, how to do things. Hindi yun ang pinunta niya rito. He knows that you cannot do anything. Kaya siya na mismo. He gave Himself. Siya ba talagang Panginoon sa'yo? O nag-a-attend ka lang service dahil sabi ng magulang mo, sabi ng kamag-anak mo, o dahil talagang nakilala mo si Jesus bilang iyong sariling Panginoon at tagapagligtas. Alam niyo ho, kayo lang ho makakadesisyon nun. Kayo lang ho nakakaalam na totoo ninyong kalalagayan. Maaari nyo malinlang ang ibang tao, pero hindi nyo malilinlang ang Diyos. Kayo lang. And one day you will face God. And God knows whether Jesus Christ is really in you or not. Kung hindi ka nakakatiyak and you want to be sure that Jesus Christ is in you, that Jesus Christ is your Lord, that Jesus Christ is your Savior, bakit hindi mo siya kausapin ngayon? Sabi mo, Panginoong Jesucristo, alam kong kayo lang ang nabuhay, kayo lang ang naipanganak, namatay at nabuhay magmuli, wala nang iba. Panginoong Hesus, kayo lang ang nagsabi na kayo ang Diyos na naglikha ng langit at lupa. At ipinagtibay nyo ito sapagkat bago pa kayo pinanganak, sinabi nyo na sa iyong salita sa kasulatan kung papaano at saan kayo ipapanganak. Pinakita nyo na kaya alam namin kayo ang Diyos. At Panginoong Hesus, tinatanggap kita ngayon. Sinasamba kita dahil ikaw ang Diyos.
Nagpapasakop ako sa iyo dahil ikaw ang Diyos. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon sapagkat ikaw ang Diyos. At kinikilala ko na ako'y makasalanan at hindi ka tanggap-tanggap sa iyo kundi kayo ang nagbayad ng utang ko at naglinis sa aking mga kasalanan. Kaya't Panginoong Hesus, pagharian niyo ang buhay ko at tulungan mo akong mabuhay ayon sa kalooban ninyo. Thank you, Jesus. At kapatid, kung yan ay pinanalangin mo, tulad ng pangako ni Jesus, kasama ka niya, sasama siya sa iyo, at gagabayan ka niya. Sapagkat sabi ni Jesus, ang sino mang lumalakad kasama ko, sapagkat ako'y ilaw ng sanlibutan, hindi na nalalakad sa kadiliman pa. Thank you, Lord. Panginoon, maraming salamat po na kilala niyo kaming lahat. Salamat po na wala po kaming maitatago sa inyo. Kaya tiningi ko po aming Panginoon Diyos na sa tinanggap namin na kaligtasan mula kay Jesus, dalangin namin na magkaroon kami ng tapang at kasiglahang ibahagi ito sa iba. May we all receive and share Christ, the Son of the living God, the Anointed One, the Savior, the Messiah,